kahirapan. Kumagka kayo'y bibigay kayo sa kapigatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y mapupupunan lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kumagka kayo'y maraming mga titisog, at mga nagkakaluluhan ng isa't isa, at magkakabuotan ng isa't isa, at magsisibango ng maraming bulang propeta, at kayo ay iilino ang marami. At dahil sa pagsagana at pagpalasalan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. At sapat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maligtas. Last verse. Ating pangalan ay Ebanghelyo ito sa karyan, sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkail-gayon na ating wakas. Okay. Dumating ng time, susunod yung group. Lumabas si Jesus Christ, nasa temple sila lahat, and then lumabas sila lahat. Sa Matthew chapter 23, nasa temple si Jesus Christ, and then lumabas na sila. Lumabas sila, sabi ng mga alagad niya, Lord, tingnan mo, ganda ng mga building. Ang ganda ng templo, sabi niya. Grabe ang pagkakagawa, sabi ng mga alagad niya. Yung mga alagad niya ay kasama niya na nag-observe sa templo, yung araw ng Sabat. Tapos sabi niya, itapat siya sumagot sa kanila. Hindi ba ganun na makikita lahat ng mga bagay nito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito yung walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Okay. Ito yung sinabi ni Jesus Christ sa mga alagad, ganda Lord, mga building, ng templo, ang ganda. Dito nakita ni Jesus Christ, yung mga alagad ito. Wala pa rin yung puso sa kanya. Ang tiwala ng mga alagad, nandun pa sa templo, sa beauty ng templo, yung kagandahan ng templo. Hindi nyo nakikita yung kagandahan ni Jesus Christ, yung pabutihan ni Jesus Christ. Kaya sabi ng Lord, ang ganda ng templo, may pabala ng templo. Ibig sabihin, pagpalaki nila si Jesus Christ, yung templo, na rin sila sa templo na nila. Kaya sabi ng Panginoon, darating ang panahon, yung templo niya, nakikita nyo, napakalaki niya, napakaganda lang, mapapagsak niya. Wala kayong makikitang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Okay. Kaya sa verse 3, nagtanong sa kanya mga alagad, kasi naging pulis na eh. Kasi siya lang, medyo bukan. Samantalang sila magpusang ng kaulibo. So, nagkakat sila, kasi ang ginagawa ng Panginoon Isus sa mga alagad, yung umaga, mag-hapon, na step sila, nangangaral. Pagdating ng hapon, naghahanap si Jesus Christ ng lugar, tapos sa nagpapahinga. So, nasa Mount of Olives sila. Doon sila rin papahinga. Sa Mount of Olives nila, para yung plaza, para yung pasyalan, na pwede ka matulog, pwede ka magpahinga, pwede ka magpalipas doon ng gabi. So, nung gabi yun, nagpahinga na si Jesus Christ, nakampu siya. Dahil naging pulis yung mga alagad niya. Sabi ng alagad, hindi ba ang tatlong tanong ng alagad? Samantalang siya nakaupo sa tugtog ng Olivo, ay sinabi sa kanya, nampukod ang mga alagad. Mga alagad na ito, sa akatimaan ni Marcos, ay si Pedro, si Juan, si John, at si Santiago. Yung apat yung best friend, no? Nagtanong sa kanya yung apat, sabi niya gano'n, Lord, sabihin mo nga sa amin, kailan mangyayari mga bagay ito? Unang tanong, kailan ito mangyayari na yung templo mamawasak? Okay? Pangalawa, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? Pangalawang tanong, pangalawang tanong ka, at ang katapusan ng sanlibutan. Okay? Yung templo po, doon sa Jerusalem, ito po ay pangalawang pagkakataon na tinayo. Unang tinayo, ito ay Solomon, anak ni King David. Magandang templo, pulpul ng ginto, yung pintuan, ginto, napakaganda niya. Pero nung time na naging pasaway ang mga Israel, nilusog sila ng mga Babylonians, kinuha ito, binasag ito ni King Nebuchadnezzar. Nawasak, dinakaw na ni King Nebuchadnezzar, lahat ang gamit sa templo, yung mga kupang ginto, mga palangganang ginto, silver, lahat dinakaw nila at nila sa Babylonia. Ngayon ang Babylonia is ano yung bansa ang Babylonia dati? Ngayon ang bansa ang Babylonia ngayon pa. Di ba may ang Babylonia ngayon? Iraq daw. Iraq. Tama. No? Kasi Persian Empire, yun yung Iran ngayon. Okay? So, tama. Okay. So, unang tanong nila, kailan? No? Unang pinagsak, kung panahon nga ni King Nebuchadnezzar, at ito yung ginawa ulit, no? Nila Zerubbabel. Pinagawa ulit ng Panginoon, nung Zerubbabel, tinayo nila ulit ang templo. Kaya yung templo kinabutan ni Jesus Christ, pangalawang templo na.
magkakaroon pangatong templo in the future. Pangalawang templo na. So, 33 years old si Lord Jesus kamamatay, 70 AD. 40 years after na si Jesus Christ namatay at umakit muli sa langit, nawasak ang templo. Nagrebelde ang mga taga-Israel sa Romano. At ito ay sinira ni General Titus. Kaya sabi ko, paano mangyari yung wala makita ng bato ng pato sa bato? Alam niyo kung kasi ng templo? 40 feet ang haba, isang bato lang yan ha, 40 feet ang haba, 20 feet ang taas, 50 feet ang lapad. Paano tutulawin yan? Paano gigibayin yan? No? So nagtaka sila, paano Lord mo nangyari yan? Ang daming panahon na itong templo ito na pinagsasambahan natin o namin. Sabi nito, mawasak. After 40 years, nawasak ang templo. Pangalawang templo. Okay? Sa panahon ni General Titus. Ginawa nila kaya mo para mawasak yung templo. Kinuha nila yung mga puno ng olibo. Kasi olibo, di ba? Yung olive oil. Di ba may olive oil dyan? Yung nagkagawa ng oil yan. Kinuha nila yun, kukuha. Nilagay sa loob ng templo, sinulog sa loob. At yung langis na lumalabas dun sa mga olive oil. Sila, yung tumulong sa mga gintura ng tuban, sumira, nagparupok sa pundasyon upang yung templo ay mawasak. Okay? Dumanda na lang uli ito, no? Noong panahon na si King Herod na, no? So ngayon po, pupunta sa Israel, wala na makikita ang templo. Bakit? Yung bahay din. Wall of Jerusalem, makikita nyo. Pero templo, masak. Okay? So ano ito yung palagad? Sabi na niya naman yun, nangyari ito, tapos na. Okay? Tapos ito, sabi mo sa amin, kailan, alam mo, makikita na pagparito mo. So, itong Matthew 24, linawin natin ha. Pero pakita mo nga yung Thessalonians, 1 Thessalonians, para bakit natin pagkakaiba. Nga, di ba yun natin ha? Sa 1 Thessalonica, chapter 4, Sorry. Yan. verse 11 to 18. Masaya natin mabuti ha, para makita natin yung pagkakaiba. Ito si Paul may sabi, at pag-aralan nyo maging matahimik at gawin ang iyong sariling gawain, at kayo mga pag-aral yung sarili mga kamay na gaya ang pinagding sa inyo. Upang kayo magsilakan, pinangas sa labas, at huwag kayo maging makapkailangan. Ngunit hindi namin ibigla kayo, hindi mga alam mga kapatid, tungkol sa nangatutulog. Nangatutulog, patay. Sa Christian, ang tawag natin, pag namatay sa Kristiyano, ang tawag sa Jesus Christ, ito tulog, hindi patay. Tulog lang. Pero pag walang relasyon kay Jesus Christ na matay, ang tawag dito patay. Kasi talagang patay. Spiritually, physically patay siya. Ito naman tutulog, yung physical, patay. Kasi ang tawag na yung relationship kay Jesus Christ, tayo, no? Na sumutulog kay Jesus Christ, pag namatay, nagkatawa natin ang tulugan. Yung kaluluwa natin, yung spirito natin, nasa langit ang diretso. Okay? Hindi na malinaw. Tungkol sa natutulog, upang kayo mga lumbay gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo ay nagsasampalataya si Jesus ay namatay. So ito katibayan na, kung naniniwala lang si Jesus Christ ay namatay, at muli na buhay, ay gayon din naman ang natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Okay? Bro, taas. Wait. Iba ito. Ay. Ano yung Kasi verse? naman ka. Atras mo nga po. Ano ba? Yung kaninang verse? Ito? Oo, yung si Thessalonica. Ay. Masyado mo makakasik yun. Yeah, oh. Wala, hindi yata nalagay. Siya naglagay niya Hindi bro. ko na, Ayan. Kulang. Yung 18 kulang. 14, 15, 16. Dito. 15 na wala, no? Kung may Bible kayo, makibasa kayo sa akin sa ay, verse 15. Medyo nakulangan tayo. Hindi ko pa siya takbo. Andyan? I-edit natin bro. Gagawa ako. Kaya, diba? Gagawa. Then ito, nililalaman natin yung iba yung second coming, iba yung rapture. Okay? Sino naman sa inyo ng rapture? Iba, medyo hindi pa medyo sa rapture, ano? Yung second coming, di ba first coming Jesus Christ, yung pinanganak siya. First coming. Pinanganak siya sa Nazareth, no? Hanggang siya yung lumaki, namatay. Yun yung first coming Jesus Christ. Yung second coming Jesus Christ, no? Ito yung muli siyang babalik.
Literal. Babalik siya muli sa lupa. At ito ang sinasabi dito ng Panginoon. Baka yung second coming. Yung rapture, no? Ito ba naman, babalik si Jesus Christ, pero nasa ulap siya. Hindi siya ulap sa lupa. Para makita natin mabuti. Tapos, yung mga namatay kay Jesus Christ, yung mga natutulog, sabi nga babangon sila muli. Uy, mga patay, hindi mo muli, no? Kay Jesus Christ. Yung mga nagtiwala kay Jesus Christ, yung mga relasyon kay Jesus Christ, pag dumating sa rapture, magkaiba sila. Yung mga namatay kay Jesus Christ, una silang babangon. Yung katawan nila. Upang maging glorified body. At tayo naman mga buhay ba? Ayan, biglang contentor. Nakikita namin si Lord. Biglang dumating si Jesus Christ, nag-rapture. Kaya tayo mawawala. Tayo mga buhay pa. Mauna yung namatay, sige Lord, and then tayo ang susunod. Buo tayo tatangin. No? Buo, walang may iwan. Buo tayo tatangin. Upang makasama natin ang Panginoon. Yan. Meron na? Opo. Sa verse na lang, no? 18, yan. Ayan, verse 15. Sa rapture ito, may pag-agaw. Sapagkat sinasabi namin sa inyo, sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagbalik ng Panginoon. So, pagbalik ng Panginoon, pinag-usapan ha? Pero rapture to, hindi second coming. Ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sana natutulong. Okay? Sapagkat ang Panginoon din ang babang mula sa langit na may isang sigaw, command! Kaya nung kay Lazarus, di ba, patay si Lazarus, 4 araw na, sabi niya, Lazarus, bumangon ka, lumabas ka. Ito, babalik si Jesus Christ, inakuman. No? Mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng isang pumangil, di ba? Espesyal. At may pakakak ng Diyos, trumpet, at ang nangamatay kay Kristo ay pulang mga bubuhay. Muli. Sila Peter, no? Yung mga ulang nalagay ng Panginoon, makikita natin sila. Sila yung ulang bubuhayin. Physical. Yung spirit nila, tsaka yung kaluluwa, nasa langit na eh. Physical na lang, no? Ang bubuhay ng muli. Kasi, ang pangako ng Panginoon, katawan natin, no? Pag bumabuhay siya, magiging glorified body tayo. Kaya kahit bulok ng katawan natin, pag dumating si Jesus Christ, magiging glorified body yan. Magiging perfect body na tayo. Ako siguro, mukha ito. No? Ang buko, tama sa ilong, di ba? Wala na papasala, perfect body. Sa verse 17, kung magkagayon, tayo na mabubuhay, na matitira ay ang gamit kasama nila sa mga alapaan. Ano yung sabi? Tayo na mga buhay, aagawin kasama nila sa alapaan. Ibig sabihin, aangat tayo bilang isang mata. Mawawala tayo lahat at lahat tayo nasa alapaan. Upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya, mga iiwan kayo sa isa ng mga aliwan kayo ng mga satanto sa bawat isa. Okay. Pag dumating ang rapture, forever na. Ang rapture, dito ang babasahin natin, wala siyang sintomas. Wala siyang tatandaan. Anytime pwede dumating. Sabi na lang dati mo para magdanalan. Bakit nagkakasiyahan yung tayo ngayon, naglalagbigan tuloy sa Lord. Mawala lahat. Alam niyo sa pagkaya sa kanya. Ang sarap po, niluto ako bigla sa ulap. Sasalubong natin. Ibig sabihin natin tayo Bilangin natin Agawin kasama nila sa mga napaap. Ibig sabihin si Jesus Christ hindi tulutong sa lupa. Nasa cloud siya. Tayo lang ang naangat. Gano'ng masarap sa mga tao ng pananampalataya kay Kristo. At yan mga kapatid, kung paano si Jesus Christ namatay on the third day na buhay at muli makasalangit, yun yung sinasabi nito, tayo din may pag-asa. Tayo din, dating panahon. Hindi man natin nabuta si Jesus Christ, pero kung nag-rapture, hindi tayo makikita-kita. Sasalubong natin ang Panginoon sa lupa. Hindi siya bababa sa lupa. So ito yung pagkaiba ng rapture pag-agaw ang tawag dyan. Yung pag-aaralan natin ngayon, second coming.
Pangalawang pagbabalik ng Panginoon Kristo. Ito medyo marami itong controversial eh. Kasi yung mga Kristiyano, sabi ng ibang pastor, ng mga pula, darating si Lord bago mag-tribulation, bago mag-antichrist. Kukunin niya ng mga mag-rapture na. Meron naman naniniwala na ang rapture darating sa kalagitnaan. Kasi darating po ang panahon talaga, darating natin Kristo, no? Magkakaroon ng 7 years tribulation. Pagdating ng Antikristo, kung papakilala siya, magpapagawa siya ng templo sa Jerusalem. Kaya bantayan niyo po ang Israel. Once na mayroong nagpatayong God, ibig sabihin, yan ang Antikristo. Kaya niyang pagbatiyan. Kasi alam niyo, sa nakatayo ngayon yung templo ng Diyos dati, sa templo ngayon, sa mosque, ng mga Muslim ngayon doon,